Good evening po sa inyong lahat. Parang habang tumatagal, kinakabahan lalo, no? Parami kayo ng parami dito sa conference, and we are thankful na nandito po kayo. And I pray na maging blessing lang po yung mensahe tonight. Amen? Okay, buksan po natin ating Bible sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 27. Hindi po ako magpipreach about husband and wife, but para sa ating church. Ephesians chapter 5 verse 27. As you open your Bible in Ephesians chapter 5 verse 27, it is sad thing to know na there's some group of pastors that they do not believe on the qualification of the pastors. Okay, they do not believe on 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. They said that it is just an aspiration, not a qualification. Because it is impossible daw na, para bang sinasabi nila na impossible daw tayo magkaroon yung life na blameless, yung life na holy. But if you will look on Ephesians chapter 5 verse 27, pwede tayong tumayo at basahin lang natin Ephesians chapter 5 verse 27. As you read Ephesians chapter 5 verse 27, this is the goal of the Lord Jesus Christ for His church. Amen? Goal niya to hindi lang sa ating pastor. Kung sa tingin nyo, tayo lang dapat mabuhay ng banal, mabuhay ng blameless, ang sabi niya dyan sa Ephesians chapter 5 verse 27, mas kakaiba dahil gusto ko lang ipakita sa bawat isa sa atin na manggagawa, preacher, pastor, na hindi po ganun kadali yung responsibilidad na inatang sa atin as a preacher. Na kung kinuha mo yung pastorate, kinuha mo yung yung title as a man of God, kinuha mo yung title as a preacher of righteousness, kinuha mo yung title na sinasabi mo na ikaw ay pastor ng isang church, then you need to realize gaano kabigat ang responsibilidad nating mga pastor. Ang sabi diyan sa Ephesians chapter 5 verse 27, basahin natin ng 3 beses, pwede ba? Okay, basahin na natin ng 3 beses. Ready, go? That He might present itself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. Again, that He might present it to Himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Pwede bang mas mabagal ngayon? Himay-himayin lang natin as we pray. Para habang po tayo is magpipray tayo, ready, go? That He might present it to Himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. The desire of the Lord, yung desire ng Panginoon sa Kanyang church, is to be glorious church. He wants a church without spot. He wants a church without wrinkle. He wants a church who is holy. And He wants a church without blemish. Then wag mong sasabihin kung yan ang gusto ng Panginoon sa church, tapos sasabihin mo sa buhay mo bilang pastor, hindi ko kayang mabuhay blameless, then do not pastor. Kung hindi mo kayang mabuhay sa calling ng Panginoon sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7, then how could we fulfill yung goal natin dyan sa Ephesians chapter 5 verse 27? Masyado nating minamalit yung sarili natin, masyado nating pinapantay na yung sarili natin. Kanina yung sinabi ni Pastor Adam Thompson, corrupt ng mundo, corrupt ang system, corrupt lahat ng maraming bagay. Sana naman yung pastor hindi corrupt. Sana makita natin na yan ang pinaka-goal natin. That is our goal. We need to present the church as a glorious church, without spot, nor wrinkle, holy and without blemish. At kung sasabihin mo, pastor ka, that is your job. Kailangan natin i-preach sa church natin ng holiness. Kailangan natin i-preach sa church against fornication.
Kailangan natin i-preach sa church natin against greediness. Anything na sin sa buhay ng mga tao, dapat i-preach natin sa church to present the church a holy church without blemish. Pero kailangan magsimula yun sa sarili natin. Let God's word speak. Hindi po ako magsasalita, kundi i-preach ko lang po. Amen? Kung masasaktan po, may masasaktan man, mabigat yung responsibilidad natin. Kailangan nating tanggapin. Amen? Amen? Okay, so tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli Panginoon ay dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po kami Panginoon na makita namin ang aming responsibility as a pastor, as a preacher. I pray Panginoon that even the Bible school student, makita na nila, Panginoon, sa mas maagang panahon, na makita nila, Panginoon, na napakabigat ng isang responsibilidad ng pastor. Hindi po kami pumunta rito sa pagiging pastor para maging kung sino man, para sa mga ibang motibasyon, kundi, Lord, kayo pang tumawag sa amin with a holy calling, with a sacred calling, na kailangan namin, Panginoon, na makita namin ito dahil ito po yung pinaka-goal namin para sa aming church at kailangan namin gawin, na kailangan naming responsibilidad every time na kami po ay nasa pulpito, every time nakausap namin ng miyembro, and every time na nakikita nila kami sa aming example, dapat ma-observe, Panginoon, namin. Hindi man kami perfect, hindi man kami, Panginoon, ganong ka-mature pa, Panginoon, sa maraming area, but Lord God, help us na maging katuwang niyo po, Panginoon, maging servant niyo po, na maging servant niyo po, na maging preacher of your righteousness. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mensahe ngayong gabing ito, kayo pang muling may taas. In Jesus I pray. Amen. Okay, pwede na po tayo maupo. 1 Samuel chapter 4, verse 21. Pwedeng pahinging na lang po ng tubig, yung hindi malamig, just in case lang po. 1 Samuel chapter 4, verse 21. Ang sabi dito, and she named the child Ichabod. And I remember the word Ichabod, okay, saying the glory is departed from Israel. And a lot of churches now, sometimes maramdaman natin to. And I mean, sabihin ko sa inyo to, kayo mismo tayo mga pastor, maramdaman natin, sometimes we go to the pulpit na parang walang power yung ating preaching. Nararamdaman natin yun na para bang, nasubukan nyo ba yung mag-preach kayo na kapag nagpi-preach kayo, biglang parang gusto mo nang tapusin kasi wala naman nangyayari sa nakikinig. Then yung mga member parang walang nangyayari, hindi nare-revive, pakonti yung mga membro, na-discourage, walang na-accomplish. Then, ma-realize lang natin, ang dami natin gustong gawin, pero hindi natin nakita, the glory of God is departed already. Nawala na. Hindi na why? Kasi hindi na natin nakikita yung kailangan natin gawin. Yung word na Ichabod, ang ibig sabihin ng Ichabod is a question, where is the glory? Nasaan na yung glory? Alam nyo, sino po dito yung mga nagsuserve dito na nagsuserve kayo sa mga kapulisan, taas ang kamay? Yung mga nagsuserve sa kapulisan? Amen, ako nagsuserve din sa kapulisan. Sino dito nagsuserve sa school? Meron kayong school ministry? Kaya sino sa inyo dito in some way nakakapagturo kayo sa mga government agencies, taas ang kamay? Hindi nyo ba nahahalata noon, before, kapag nahuli tayo ng pulis, di ba, halimbawa lang, coding, tapos nakita nila yung mukha mo, ay pastor, ikaw pala. Nakalimutan na nila yung huli, amen? Para may parang something na merong sometimes makikiusap ka sa kanila, sometimes may sasabihin ka sa kanila, and honest to be honest, ang dali nilang mag-ano sa atin. Because they respect kapag sinabi mo, pastor ka. Pero sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon, na maraming nangyayari, ngayon pag sinabi mong pastor ka, lalo kapag sinabi mong baptist ka, medyo nagbabago na. Ang gusto ko lang sabihin is, sana ibalik natin yung glory na yun.
Yung glory na kapag naririnig nila na nandyan si pastor, may galang, may respeto sa iyo, kahit hindi miyembro ng church, kahit yan ay kapitbahay, kahit naglalakad ka lang, nakita ka, may respeto sa iyo because they know that you are a pastor. May respeto sila sa church dahil alam nila yung church is a church, so hindi walang ginagawang kundi pinipilit ng mga miyembro dun sa church to have a good example. Kaya ang message natin, simple lang, pero mabigat. Bring back God's glory in Christ's church, in His church. Every church that we have is not our church, amen? By the way, wag nating angkinin yung church. Hindi sa atin ang church. Ang head ng church is no other than the Lord Jesus Christ. We are just under shepherd. So, under shepherd lang tayo. Pero ang problema, nawawala na yung glory doon sa church. And I pray na ngayong gabi ito siguro hindi ko naman, sana hindi kayo magalit, amen? Okay? So okay lang magpe-preach? Magwali from Okay? 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Ang sabi dito sa may 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. But as he have called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, in every part of your life, in talking, in everything, in honesty, lahat yan. Dapat ma-observe yung holiness because it is written, be holy for I am holy. At nakita natin kanina sa Ephesians chapter 5 verse 27, yung goal is hindi lang sa pastor. Yung goal is para sa church. Glorious church without spot nor wrinkle, holy and without blemish. Sana paulit-ulitin mo yan. Sana basahin mo paulit-ulit ang Ephesians chapter 5 verse 27. That is your main goal as a man of God. Napakatindi. Napakahirap. So anong gagawin natin? 3 bagay. Okay? Direct to the point. Number 1, we need to preach the sincere word of God. Alam ko kabisado nyo na lahat ng mga verses na gagamitin ko ngayon. Pero tingnan nyo ang 1 Peter chapter 2 verse 2. Ginagamit natin ito sa discipleship, sa mga bagong mananampalataya. But meron lang akong gustong i-emphasize sa bagay na ito. Sabi niya dito sa newborn babes, desire the sincere milk of the word. Sincere. Every member of the church, they need a sincere word of God. Not twisted word of God. Ang kailangan nila is sincere na word of God. Ang problem natin, isa sa pinaka-responsibility natin as a pastor, by the way, as a pastor, ang pinaka-responsibility natin hindi fellowship. Amen? Hindi lang umatin lahat ng conference para magkaroon ng mga books, tapos yung books hindi naman binasa. Okay? Design. May mga iba makakakuha ng outline Bible, never na ginamit. Sayang. Amen? Pero sabi niya sa Acts chapter 20 verse 20, tingnan 28, take heed therefore to yourself and to all the flock, over that the which of the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God. Anong pinakatrabaho natin? We need to feed the church of God. 1 Peter chapter 5 verse 2, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly. Dapat masaya kang naglilingkod, masaya kang nagpipreach, hindi napipilitan. Hindi kapag konti yung offering, magagalit ka sa miyembro. Eto lang yung offering. Tanungin mo yung sarili mo, ikaw ba nag-offering? Baka iba to rin sa iyo ng miyembro yan. Ikaw, nag-offering ka, pastor? Nag-sacrifice ka rin ba? Nagpe-preach ka ng sacrifice, hindi ka namin nakikita ang nagsasacrifice?
We need to challenge them, pero ang unang i-challenge mo, ikaw. You need to preach something to them, pero ang unang pipreachan mo, ikaw. Pag sinabi mo against fornication, dapat hindi ka rin nagpo-fornicate. Maraming mga churches ngayon hindi na nagpre-preach about purity, about fornication. Why? Bumagsak ang pastor. Pero pastor pa rin. Then mag-expect kayo na magkakaroon ng revival sa church? Mag-expect kayo na magkakaroon ng power ang Panginoon? Paano pa magkakaroon ng power? Paano nyo mapamari-reach yung holiness? Ang masaklap hindi lang nahulog, ang masaklap nagpapatuloy pa. Paulit-ulit. Then paano mo ipipresent ang church? Na honestly speaking, marami ng church ngayon, nakalagay na lang dyan yung pangalan ng church. Pero sa totoo lang, hindi nila sila church. Club na lang sila. Nagsasama yung mga miyembro para mag-fellowship, pero wala na talagang preaching of the sincere Word of God. Kasi pinipili na lahat ng pinipreach. Wala na, hindi na ma-preach about holiness, hindi na ma-preach about purity. Ano pang ipipreach mo? Hindi na banal yung Bible mo, palitan mo na yung Bible mo. Amen? We need to feed them. I-feed natin sila. At kapag nagpipid tayo, do it willingly. Not because of filthy lucre. You are not preaching. Pasensya na po, pero hindi tayo nagpipreach para magkaroon tayo ng kotse. Hindi ka nagpipreach para magkaroon ka ng magandang bahay. Nagpipreach ka para yung church maging holy, without blemish. Shame on us kung nagpipreach tayo para sa sarili natin. Kailangan mag-preach ka para sa church. You need to feed the church. Sometimes, hindi na natin nare-realize. And by the way, alam nyo ba ang tindi ng blessing ng Panginoon kapag pinipid mo yung Church of God? Because the more you feed the Church of God, the more they will love you. Hindi mo na kailangan sabihin sa kanila yung bagay na yan, kusa yan na darating. Just feed them. Do not force them. Feed them. Hindi yung pinuforce mo lang. Amen? Okay pa ba kayo? Okay? 1 Peter chapter 5 verse 2. Or John chapter 10 verse 11. John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. What is the characteristics of a good shepherd? He can give his own life. He could sacrifice for the church. Alam niyo yung, nasubukan niyo ba yung pera mo na, support mo na, tapos nakita mo yung membro mo na may need, tutulungan mo pa yung may miyembro na may need? Ganon ang shepherd. Nakikita niya yung need ng miyembro niya, hindi niya lang nakikita yung need niya, ang nakikita niya yung need ng miyembro. Alam niyo kung bakit hindi dumadami ang church member natin? Masyado tayong selfish. Masyado tayong nakatingin sa sarili natin. Samantalang kapag nakatingin tayo sa miyembro, sabihin ko sa inyo, pag nakatingin tayo sa miyembro, yung need ng mga miyembro natin, you are just feeding them. Sabihin ko sa inyo, they will love you. At magiging kusa lahat yan. At ito pang problema, sabi dito sa verse 12, but he that is an hireling. Hindi sinabi ng Panginoon to kung walang hireling na shepherd. Ibig sabihin, sinabi ng Panginoon kasi nga meron talagang hireling na shepherd. At kapag may problema na sa verse 13, the hireling fleeth because he is an hireling. Ganito lang ang isang hireling. Tinignan niya yung church, sige, magpapastor ako dyan. Later on, pag walang ganong giving, iwanan ko kayo, wala kayong giving eh. Dito na lang ako sa iba na may giving.
hireling. Gusto mong patunayan, mahal mo yung church, kahit anong mangyari, kahit iisa na yung miyembro, sige lang. Mahalin mo lang yung miyembro na yan. And by the way, pag nag-preach tayo, maganda nga, mas nakakakabangang mag-preach ng ganito karami. Mas maganda nga mag-preach sa 10. Wala nang microphone. Pero sana kapag nag-preach tayo, doon sa mismong church natin, para tayong nagpipreach na para tayong inimbitahan. Ang galing natin pagdating sa labas, pagdating sa loob ng church. Ang dami mong pakulo pagdating sa labas, ang dami mong pasikat pagdating sa labas, pagdating sa church, yung miyembro mo naghihintay, Pastor, gusto rin namin marinig yung preaching mo na gano'n. Hindi mo lang ginagawa. Baka magulat na lang kayo, Pastor, pwede ka ba naming imbitahan? Sabi ng miyembro mo. Bibigyan ka namin ng love gift, mag-preach ka lang ng ganun sa preaching mo doon. Baka magulat tayo kapag yung miyembro na, Pastor, kami na magla-love gift sa iyo. Sana makita natin, you need to preach something so that they can grow. Alam niyo, isang bagay na kailangan natin gawin, tingnan mo, huwag mo nang titingnan yung sarili mo. Ako naniniwala, hindi ko alam yung paano kayo tinawag sa ministry, pero ibang-iba yung tinawag ka na may sinacrifice ka. Alam niyo yung businessman ka, tapos nagpastor ka, iniwan mo yung business mo. Engineer ka, tapos iniwan mo yung pagiging engineer mo. Teacher ka, tapos iniwan mo yung pagiging teacher mo. Ang ganda ng sweldo mo, tapos ganito yung allowance mo ngayon. Alam niyo, ang sarap ng bagay na yun. Why? Nakikita yung seriousness mo, yung sincerity mo. Ang laki ng sweldo ko before as a teacher. Umaabot ako ng 13,500 during year 2000. Kaya ko pang magkaroon ng tinatawag na yung sideline, yung tutorial. Kaya kong kumita ng 20,000 year 2000 before. Pero nung time na kinuha ko ni Pastor Tokero na maging worker, 350 pesos a week. Pero doon mo makikita kung talagang meron kang heart for the ministry because hindi ka tumitingin sa allowance, tumitingin ka sa ministry. Marami ngayon ang tinitingnan na allowance, hindi na ministry. Sana hindi tayo ganoon. We need to preach a sincere. Anong ibig sabihin ng sincere? Undeceitful, unadulterated word of God. Pag nagpipreach tayo, by the way, ganito tayo mag-preach. Huwag naman ang church ninyo deserve nila na marinig ang pastor nila na nag-aral, marinig nila yung pastor nila na nagpipreach ng mga preaching na galing sa salita ng Diyos. Yung bang talagang totoo sa salita ng Diyos, hindi yung, may mga iba sa atin, AI na lang yata eh. Sasabihin mo na lang, ChatGPT, make me a sermon about just for one more soul. Sasabihin ng ChatGPT, okay, ito yung outline, ito yung pointers. Then magpipreach ka sa pulpito, sasabihin mo yung word, tapos tatanungin, Pastor, ano ibig mo sabihin doon sa word? Hindi ko rin alam eh. Tanungin nyo si ChatGPT. Okay, listen. Alam nyo ba nang gustong-gusto na marinig ng miyembro sa ating ganito? Yung bang kung ano yung napag-aralan mo sa salita ng Diyos, by the way, huwag tayong magkumparahan sa outline. May mga iba hindi makapag-preach pag walang alliteration. Eh paano kapag wala talaga alliteration? Amen? Amen? Alam nyo, simplihan nyo lang. Yung outline na naiintindihan ng miyembro, yung outline na galing sa puso mo, and sabihin ko sa iyo, kapag pinipreach mo yan, dahil naintindihan mo yan, galing sa puso mo yan, ma-appreciate ng miyembro. Hindi mo kailangan dayain yung Bible. And by the way, wag naman din tayong nakikinig-kinig lang kung saan-saan. Pag may narinig kang bagong teaching sa Facebook, ano yun? Tapos ipipreach mo na. Maya-maya, hindi mo na alam ang kaligtasan mo, ay ngayon lang ako naligtas.
Ngayon ang problema mo, sino magbabaptize sa'yo? Ikaw yung pastor. Another problem mo, 20 years ka ng pastor, tapos na-realize mo ngayon ka lang na-save dahil sa bagong doktrina na hindi tinuro ng pastor mo before sa'yo? Na hindi pa tested? Ngayon, tanungin kita, paano yung mga miyembro mo na 20 years ago, lahat yun ibabaptize mo? Paano yung patay na? Just imagine, ang tagal mo nang nagpapastor, very simple lang ang gospel, death, burial, and resurrection. Alam natin yung pointers natin sa pag-witness. Tapos later on, biglang ipagpapalit mo lang, may narinig ka lang sa Facebook. Agad-agad. Alam niyo, mag-stay lang tayo kung ano yung tinuro sa atin before. Mag-stay lang tayo. Nakita na natin, tested na to before. Hindi nyo ba nakikita before, thousands ang nasisave, ngayon bihira nang nasisave? Tapos sasabihin natin, mas matalino tayo ngayon? Talaga? Talagang mas matalino tayo ngayon o mas masama tayo ngayon? O mas wicked tayo ngayon? Dahil sa sobrang talino, fornicator na. Mag-ingat tayo, huwag natin i-twist yung Word of God. Amen? Every time na makikita mo yan, alam niyo isang bagay yan, ituro mo lang yan. Basahin mo ng sincere. Honestly, sino sa inyo nakakaranas ng ganito? Parang wala ka nang magiging preaching, taas ang kamay, honestly, nararanasan niyo yan? Yung parang feeling mo, ano pa bang ipipreach ko ngayon? Na-preach ko na yata lahat. Pero sa totoo lang, basahin mo ulit, magsimula ka. Kahit sa isang book, unti-unti ang daming lalabas. Okay? Okay, mag-preach tayo, gawa tayo ng outline sa 1 Timothy chapter 5, verse 17. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Maging honest tayo dito. Gamitin natin yan in a sincere way. Sincere word of God, huwag niyong i-twist. Kalimutan natin yung rule well. Double honor? Sige, tingnan natin yung double honor. Ang tinitingnan natin yung ibibigay sa atin na double honor. Sige, gusto mo ng double honor? Dapat may double honor ka rin sa opisina mo bilang pastor. Kung wala kang respeto sa sarili mo, dinudungisan mo sarili mo kung saan ka pumupunta, nakakalungkot naman, mga pastor nagiinuman. May respeto ba tayo sa opisina natin? Irespeto mo, ang double honor dapat ikaw muna ang magbigay sa sarili mo. Nire-require mo sa iba, pero ikaw hindi mo binibigay para sa sarili mo, shame on you. Pag binabasa ko yan, ang hirap i-apply. Pag binabasa ko yan, nasa isipan ko, Lord, I am not worthy sa double honor dahil alam ko hindi ko pa naibibigay yung pinaka-best ko. Kung magiging sincere ka lang sa paghiling mo sa Panginoon, sasabihin mo, Lord, I do not deserve anything. Tapos kung mag-preach tayo na about double honor, ang yabang-yabang natin, para bang, deserve ko to, deserve ko to, deserve ko to. You do not deserve anything. Kung wala kang respeto sa sarili mo
Imagine mo, anong kailangan mo i-preach sa mga congregation? I-preach mo sa kanila paano maging faithful. I-preach mo sa kanila kung paano maging faithful magbasa ng Bible. I-preach mo sa kanila paano mag-soul winning. I-preach mo sa kanila paano mahalin ang asawa nila para hindi sila nagpo-fornicate at ganun din mabantayan yung sarili mo. Hindi yung lahat ng service, ang pera lagi ang preaching. Lahat ng conference, pera palagi ang preaching. Sabihin ko sa iyo, pag pera pag-uusapan natin, maging holy tayo. The love of money is the root of holiness. Gamitin natin ang mga words of God as a sincere. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Daanan natin to as a sincere. Maging sincere tayo. Tingnan nyo yan kung paano sinasabi ng Panginoon. Anong gusto ng Panginoon na sabihin sa verse na yan? Tuturuan mo yung miyembro mo ng loyalty? Na kahit anong ginagawa mong mali, hindi ka nila itutuwid at pastor ka pa rin nila? Hindi ganyan ang sinasabi ng verse. Sabi niya, be followers of me as I also follow Christ. Ang galing mag-twist. Sa tingin nyo, sincere word pa yan? Imagine nyo, pati Bible ginawa na rin corrupt. Matakot ka. Ako lang, isa lang, matakot ka. Kasi ako naniniwala, yung Bible buhay. Matakot ka kasi someday magja-judge ang Panginoon based sa Word of God. And someday pag nag-judge ang Panginoon, ngayon i-enjoy mo kung anong gusto mo enjoy. But if you are not preaching the sincere Word of God, hindi ka sincere sa preaching mo, tinitwist mo para sa sarili mo, tinitwist mo para sa mga bagay na gusto mo, sabihin ko sa iyo, someday i-judge ka ng this same book. Honestly, ako naniniwala maraming Kristiyano at maraming pastor ayaw mag-devotion. Alam niyo kung bakit? Ayaw mag-Bible reading throughout the year. Alam niyo kung bakit? Kasi merong tatamaan, may mababasa at mababasa siya na tatama sa kanya. Nang nabasa ko yung patungkol sa judgment na 7 times, ng Panginoon kapag nag-judge, hindi lang isang beses, kundi 7 times, Lord, kung madadamay lang ang pamilya ko, kunin mo na lang ako. Kung madadamay lang ang pamilya ko dahil may gagawin akong kalukuhan sa ministry, magre-resign na lang ako kaysa madamay ang pamilya ko because I fear God and I fear this book. Huwag niyong baliwalain ito. This is a sincere, pure Word of God, alive. At ako naniniwala, pag may ginagawa kang mali, at kung totoong ligtas ka, nire-rebuke ka. Pero kung hindi ka nire-rebuke, ngayong gabing ito, mag-forward ka, kumausap ka ng staff, baka hindi ka pa talaga hindi ka pa talaga ligtas. Dahil ang tunay na ligtas, pinapalo ng Diyos. Amen? Second, okay pa po ba? Second, we need to practice the stand of the Lord Jesus Christ. Practice the stand of the Lord Jesus Christ. John chapter 6 verse 15. Anong practice ng Panginoon? Tingnan niyo yung mga iba't ibang practice. Bigyan ko lang kayo ng mga iba't ibang practice ng Panginoon. When Jesus therefore perceived that they would come and take him force to make him king, anong ginawa ng Panginoon? He departed. Nang alam ng Panginoon na bibigyan siya ng posisyon. And by the way, maganda nga manatili tayong pantay-pantay na mga pastor. Walang mataas, walang mababa.
Dahil kapag nagkaroon ng organization, may president. Siyempre, may mataas na. Merong treasurer, si Judas. May secretary na hindi honest. Ano yung tendency kapag inano natin ito na, kung titignan natin, ang Panginoon mismo, He did not came to the world to rule. Ano yung sinabi ng Bible, Luke chapter 19 verse 10, He came to seek and to save that which was lost. Anong responsibilidad natin? Lumayo tayo mag-witness. Humayo tayo mag-encourage. Humayo tayo gawin natin mga ano. Hindi yung kung ano-anong ginagawa natin. Amen? Sometimes may position eh. Kung naniniwala ka talagang tinawag ka ng Panginoon na maging pastor, then iwanan mo yung pagiging teacher mo kung tinawag ka maging pastor. Kung tinawag ka maging pastor, iwanan mo yung pagiging engineer mo. Kung tinawag ka maging pastor, mag-concentrate ka sa ginagawa mo. Because that is the highest calling. Amen? He came to the world not because of the wealth of the world. Matthew chapter 4, verse 9. Matthew chapter 4, verse 9. May narinig na ba kayong ganito na word, yung dapat pagka, pastor ka ba talaga? Ba't pastor ka? Hindi, wala ka mang lang motor. Pastor ka ba talaga? Ang gandang tanongin ng Panginoon, Lord, Panginoon ka ba talaga? Anak ka ba talaga ng Diyos? Bakit sa sabsaban ka pinanganak? Lord, talaga bang ikaw bang anak ng Diyos? Bakit wala kang sariling sasakyan nang hiram ka pa ng donkey? Amen? Na, ibig sabihin, napaka-spiritual natin kaysa sa Panginoon. Lord, ikaw ba talagang anak ng Diyos? Sabi mo, wala kang unan. At wag nating pagkakaroon ng yung bang pagbabatayan ng pinakabanal, yung pinakamaraming property. Ano sabi sa Bible? Ano sabi sa Bible? Ang sabi diyan sa Matthew chapter 4 verse 9, and say it unto him, all these things, sabi ni Satanas. Sino nagsasalita diyan? Si Satanas. Sino nagsasalita? Si Satanas. All these things will I give thee, if thou will fall and worship me. Pero ano sagot ng Panginoon? Tingnan niyo yung sagot ng Panginoon. Sincere word of God. Balik tayo sa sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Satan, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord God, and thou shalt serve. Dalawa lang. Hindi pinagpalit ng Panginoon yung kanyang worship and service because of material things. I salute yung bawat pastor na nasa bukid, nasa bundok. Wala man kayong motor kahit na Rusi. But if you are worshiping God, you are serving God, you are like Christ. Kahit wala kayong hindi maganda yung church, pero ginagawa mo pinaka-best mo para mag-worship yung mga tao, you are like Christ. Nasasabi mo kay Satan, get thee behind me, Satan, hindi ko muna kailangan ng motor. Ang kailangan ko muna bubong para sa aming panambahan. Hindi ko pa kailangan ng kotse, ang kailangan ko sound system para sa church. Hindi ko pa kailangan yung mga material na bagay na yan. Unahin muna natin ang church. Amen? So, unahin lang natin. Okay? John chapter 19, verse 4. Another thing. Ano example ng Panginoon? So ano yung una kong pinapoint? Preach the sincere word. Second, stand or practice the stand of the Lord Jesus Christ.
Kaya hindi siya, ito yung mga klase ng stand ng Panginoon, another stand ng Panginoon. John chapter 19 verse 4. Ang sabi ni Pilate, nang siya ay tinignan ni Pilate, hinusgahan ni Pilate, ang sabi niya, I find no fault in him. Alam niyo, isang bagay na kailangan natin gawin bilang pastor, hindi man tayo kilalang pastor, as long na hindi ka kilala na gumagawa ng masama. Yung bang alam nila na wala kang record, that is blameless. Wala kang inutangang kapitbahay mo na hindi mo binayaran. Wala kang tinakbuhang Bombay. Amen? Hindi ka hinabol ng kumpare mo dahil sa utang mo 3 years ago. Alam niyo kung magkakaroon tayo ng ganyan na ano? Pagdating kay Daniel, tingnan niyo si Daniel. Si Daniel, sabi nila, tingnan niyo yung kagandahan kay Daniel. Sabi niya, then the president and princess sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could not find none occasion nor fault. Sana lahat tayo mga Kristiyano ganun, amen? Sana mga church natin ganun, amen? At kung ganun ang church natin, sana ganun tayo. At ang sabi dito, dahil wala sila makita sa verse 5, dahil wala sila makitang fault kay Daniel, then said this man, we shall not find any occasion against this Daniel except we find it against him concerning the law of his God. Alam nyo yung mas maganda yung pinipersecute tayo because we are preaching the word. Pinipersecute tayo because we stand for what is right. Pinipersecute tayo kasi hindi tayo mag-i-stand na sa church, hindi tayo magkakasal ng lalaki-lalaki, babae-babae. Until ngayon, hindi tayo mag-agree sa mga bagay na yan. Alam nyo, kahit na maraming magalit, at least you are persecuted because of your stand with the Lord. Kaysa naman yung pinersecute ka, kasi nahuli ka ng tanod dun sa kapitbahay, kasama ng kapitbahay mo. Alam niyo, mas maganda ng pag tinignan tayo, wala talaga makikita. 1 Corinthians chapter 5. Okay pa po ba kayo? Kung tatanungin natin ng first church, ang sabi ni Apostle Paul, it is reported commonly that there is fornication among you. Problema na ba dati yan? Yes. As is not as much as name among the Gentiles that I should have his father's wife. Dapat, hindi nga dapat nangyayari yan sa mga church. Verse 2, ang sabi yan sa may verse 2, and they have popped up, nagmayabang pa. Nag-fornication na nagmayabang pa. Alam nyo, kung meron tayong dignidad bilang pastor, pag nag-fornicate tayo, nakagawa tayo ng ganyan, para hindi madungisan yung pagiging pastor, bumaba tayo sa pwesto natin. Kahit gaano kahirap. Tingnan nyo to ha. Ano ang suggestion ni Apostle Paul? Verse 5. Alam niyo kung ano ang suggestion ni Apostle Paul sa mga nag-fornicate? At kahit pastor tayo, ang suggestion to deliver unto Satan. Tanungin ko kayo, bilang pastor, nababasa pa ba natin ang bigat ng responsibilidad na yan? Or hindi na natin nababasa yan? Na kapag may fornicator, lalong-lalo na tayo, na hindi na nga tayo karapat-dapat sa office natin, at kung paninindigan mo pa at magmamayabang ka at walang pagsisisi, you will be delivered unto Satan for the destruction of the flesh. Sabihin ko sa inyo, maraming young people ngayon, young preacher, akala nyo ganun lang kadaling maging pastor. Sabihin ko sa inyo, kung gusto nyo maging pastor, ngayon pa lang ayusin nyo buhay nyo.
At kung meron man sa atin na nagsisimula, na natutukso ka at nagsisimula ka in a wrong relationship, sabihin ko lang, hanggat hindi pa binubulgar ng Panginoon, magsisi ka na. Dahil darating ang panahon, ibubulgar niya rin, walang sekreto. Huwag natin sabihin kaya nating lusutan ng Diyos. Ang point ko lang, kung nagsisimula na tayo ngayon pa lang, hindi mo kailangang para bang, ito isang bagay na kailangan mong gawin kung nagsisimula ka pa lang na parang, alam mo yung mali na yung may nagtinitext ka na, may pinapanood ka na, may mga bagay ka ng step para bumagsak, iluhod na natin yan. Pag tinatapik na tayo ng Panginoon, sana seryosohin natin. And last, number 3, we need the presence of the Holy Spirit power. Marami sa churches ngayon, itong itsura ng mga church, ang ganda ng building, ang ganda ng flooring, tiles, okay? Ang ganda ng upuan, parang cheddar type ako minsan yung mga upuan natin, ano? O kaya yung upuan natin is talagang pinaganda nyo lahat, sige lang. Ang ganda ng pulpito. Ang Bible mo talagang ang ganda-ganda pa ng cover, ang laki, no? Pero sabihin ko sa inyo, kung wala ng Holy Spirit na nag-work, para na lang tayong club. Amen? Amen? Kailangan natin ng Holy Spirit. Ang problema natin ganito. Yung Holy Spirit, paano siya makakapag-work? 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. If we are quenching the Holy Spirit. May kasalanan sa puso natin. Hindi natin wino-workout na kukwens ang Holy Spirit. Then paano siya mag-work? No wonder, kahit anong gawin mong preaching, wala ng power. Kulang na lang ganito. Gusto nyo para hindi naman halata, sabihin nyo na lang sa lahat ng Bible College, mag-amen kayo ha, para hindi halata. Pero yan, peki na yan. Ang gusto ko, yung bang pag nag-preach ka, yung bang may lalapit sa'yo, Pastor, na-bless ako sa message. Nag-work ang Holy Spirit. Kailan yung last time na nag-work ang Holy Spirit? Paano siya makakapag-work? Ang sabi sa Bible, hindi lang natin kinikwens ang Holy Spirit. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 30, we grieve the Holy Spirit. Bakit natin nagigrieve ang Holy Spirit? We are not preaching the sincere, pure Word of God. And we're not standing where the Lord Jesus Christ stand. Amen? Bilang pagtatapos, hindi ko na ito patatagalin, but isang challenge lang. Huwag nyo nang hintayin na matulad tayo sa panahon ni Eli, na hindi na kinakausap ng Panginoon yung dapat kausapin. Nakukuha niyo po? Huwag nyo nang hintayin sa church ninyo na bilang pastor hindi ka nakakausapin at mas kakausapin ng Panginoon yung young people na katulad ni Samuel. Ewan ko lang kung anong nararamdaman nyo honestly. Anong gusto nyo sa mangyari sa church? Anong goal mo sa church? Your goal for the church is to present it as a glorious church without spot, nor wrinkle, without blemish, and holy. Pero paano mo gagawin yan? Ikaw muna. Amen? Amen? So sana makita natin to ganito kabigat itong dinadala natin. Okay. Again, I preach kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. Nasa sa iyong pag-intindi kung anong gusto mong intindihin sa bagay na yan. Pero ang point ko lang, let's bring back the glory of God in the Lord's church. Amen?
Tayo po'y manalangin. Diyos sa masalangit, maraming salamat po sa binigay niyo po, Panginoon, na message. I pray na kayo pong malalahati at may taas. At dulungin ko po, Panginoon, na kayo pong muli, Panginoon, ng kumilos po sa bawat isa po sa amin. Bless yung pang invitation kayo pong muli, Panginoon, na may taas pong muli sa mga decision namin gagawin ni Jesus. I pray. Amen po, sir.